So, sa ating pong pag-aaral po this morning, ay kita po natin yung pong sunod na eksena mula dun sa previous po na pag-aaral po natin, which talks about the lamb na binuksan po yung anim dun sa pitong seals dun sa scroll. So yung pag-aaral natin last week is that Jesus is sovereign. And yung pagbukas ng lamb dun sa anim na, so imagine a letter, nakarolyo siya, tapos merong anim na combination lock na si Jesus lang ay nakakaalam kung ano yung kombinasyon. Parang ganun po yung what it has or what is yung letter is sealed. So, si Jesus lang yung authority to open, to break the seal, and to open the scroll. Yung scroll na yan, ano ba yung contents? Kailangan natin sa susunod na chapter. Pero nung binuksan ng lamb, that symbolizes Jesus Christ, nung binuksan nito yung anim sa pitong seals, medyo merong suspense. Okay, so yung storytelling dito niya ni John, kasi first na seals, tapos biglang merong pause. So which brings us dito po sa chapter 7. So natutunan natin last week na si Jesus as the sovereign God, siya yung may kapangyarihan dun sa mga pangyayari sa buhay. And hindi lang yung sige natin, kasi di ba, yun na yung content. Parang God is watching us from distance. Napaka-distant, napaka-impersonal. But actually, God holds each one of us in the palm of His hand. Kung gaano hawak ng Panginoon yung lahat ng buong creation, imagine natin pa sa lawak ng ipapawid, bakit nagbabanggaan ang mga aeroplano sa lawak ng dagat, bakit nagbabanggaan ang mga barko sa laot, diba? Pero in the expanse of all creation, ang laki ng chance that something will strike here. Diba? Pero hindi hinahayaan ng Panginoon. Hawak ng Panginoon yung natin, hawak ng Panginoon ang lahat ng creation. And interestingly, hawak ng Panginoon buhay ba? Paano niya nagagawa yun? Wala. Pero dahil siya yung pinakamakapangyarihan, siya yung mayroong authority sa lahat. God even holds all of history. Natutunan natin yung last. Yun nga sobrang konti lang, yung konting mali lang sa atin yun. Pwedeng mali ba yung outcome after the history. Iisip ko nga minsan, kung pinag-pray natin yung mga may sakit sa atin, bakit ba may sakit tao? What have they done to deserve peace? Diba? Or pag gusto mo lang naman mabuhay, diba? Tapos bakit may mga ganito pang mga classic pagsubok para sa buhay? Pero when we know that God is sovereign, that Jesus is sovereign over all, we know na hindi niya hinahayaan yung mga bagay ito para hindi siya sa lista na kundi ang lahat ng ito ay para sa kapulitan natin. Para makita ng mga tao sa paligid natin. Tayo mismo, makita natin kung gaano ka buti, gaano ka lakas, gaano ka makapag-ibig, gaano ka nakita. So, ang katotohanan na that Jesus is sovereign, ito yung dapat magbigay sa atin. Dahil makakaasa tayo that Jesus holds our future. Jesus holds our present. And ang katotohanan ito actually may kinalaman sa pag-aaral for today, which is our salvation is sure. Ang tiyak ang ating pong kaligtasan kay Kristo. And binasa po pa sa atin yung Imani Puri, yung ating pong yung ating pong passage sa atin. Na itong eksena nito is somewhat familiar siguro sa atin. Kasi yung number ng 144
So, tingnan natin, ano ba yung significance nito? So, ilang mga paalala para sa atin. Okay. So, mga reminders po, dito sa section ito from Revelation 4 to chapter 5, tandaan po natin yung imagery na nakikita po natin dito is mostly imagery from the Old Testament. So, for example, yung four horsemen, sa pag-aaral natin class, may counterpart ko yan sa mga Hanapin niyo po siya. Pero clue, I think nasa Zechariah. Kaya natin siya before. Okay. May mga symbols, may mga Old Testament references that were actually familiar to the original scriptures. Sa atin, iba yung context. Yun nga eh. Pagka dito sa context natin ngayon, pag nakarinig na tayo ng red horse, iba yung nasa isip na, iba yung naisip natin, diba? Na, wala kasang kamay. Oo. Pero sa nung time ng original na audience ni King John, red the horse was a symbol of war. It was a symbol of strife. Kailangan na tandaan natin na main message to Revelation is not about actually the vision. Hindi siya ito ang mangyayari sa distant future. Hindi siya ganoon. Yung hindi ganun yung dating doon sa mga original na audience ko ng Revelation. It was a message that was meant to encourage the believers. Ano yung pinagdadaan ng mga believers? Persecution, pagkalat ng mga false teachings, at basically paghihirap, hardship sa buhay. Yung hindi mo alam kung pagkakaroon ng pagkain para mamaya. Hindi mo alam kung meron kang trabaho para yung mga ganung klaseng paghihirap na nakakatasan din ay present din sa kanilang panahon. And tandaan po natin that the sequence of events is not necessarily linear. So, para sa ating pong background sa chapter 7, yung numbers, okay, so sa verse 1 pa lang, makita natin 4 angels. 4 corners of the earth, tapos 4 winds of the earth. Ano yung ibig sabihin? Bakit 4? And remember, when something is inuulit in scripture, yung sabihin, importante yun. Bakit tatlong beses na sinabi before? Sa, ang Revelation is actually composed of 4 series of 7. So sa chapters 2 to 3, 7 churches. Chapter 5, chapter 8, verse 1, pinag-aaral na natin yung 7 seals. Sa chapter 8, until chapter 11, 7 trumpets. Then from chapters 15 to 16, the 7 bowls of wrath. So, ano ba yung ibig sabihin ng mga numbers ito? Number 4, number 7, is completeness, fullness, and perfection. Number 4, especially, ay may kinalaman po sa created order. Kasi, dahil yung time na yun is, ang paniniwala ay flat mundo. So, 4 corners of the earth. Merong 4 directions, diba? North, east, south, and west. Sa Pilipino, ano ba yung 4 directions? Doon, dyan, ayan. Pero, ano natin kapag dinamamit ng 4, meron siyang kinalaman of creation. About yung completeness ng created na ginawa ng Panginoon. 7 denotes fullness. Okay? 6 days ginawa ang buong creation, and then on the 7th day, ang ginawa ng God, siya ay naglaba. And then siya ay nagpahinga. Diba? God rested. Diba? So, yung pagpapahinga ng Panginoon does not mean na pagod siya. It's not ginawa niya. Yung pagpapahinga ng Panginoon means that everything was completed. Everything was good. So, 7 denotes perfection. So, when we see dito, 4 na 7, this emphasizes the completeness and fullness of yung plano ng Panginoon, yung disenyo ng Panginoon. So, hindi lang basta 7 na 7, but apat. When we encounter the number 12,
Number 12 emphasizes God's authority and divine order. So, dito sa ating pong passage, we encounter the number 144,000, which is 12,000 times 12. So, we encountered the number 12 in the Old Testament, 12 tribes. Then we encountered 12 again in the New Testament kasi meron kang 11. So, when we encounter the number 12, it actually emphasizes authority and order. Now, ano yung significance ng mga number na ito? Hindi ito, walang kapangyarihan yung mga numbers nito. So, sana po ay hindi po kayo makita sa square na tumataya ng 4, 7, 12, 21, 28, 48. Wala walang ganon. These numbers ay pointers. Wala siyang kinalaman, they do not have power on earth. But these numbers are there, especially kung babasahin siya in original Greek or in original Greek. Wala siyang gustong patunayan na pagka sa number 4, swearing na. Or sa number 7, wala siyang ganun klaseng significance. These numbers are reminders, paalala sa atin kung gaano kadakila at gaano kamakapangyarihan ang authority ng Panginoon. Ito yung dapat na underlying message na tatanda. Next is, ibig ba sabihin kung 144,000 na ba ang mga? And that is the primary question po dito sa passage nito. Kung 144,000 lang yung sabi ng verse 4, I heard the number 16, 144,000 from every tribe of the sons of Israel. Saan ba nanggaling itong kaisipan na ito? Yung 144,000 na maligtas, galing sa interpretation na yung Israel talks about the church. It's not about ethnic Israel. Yung Israel na lang natin dito, ethnic. So, inisip ng interpretation na ito na baka Israel refers to the church, tayo. While it is possible that Israel refers to the church, maling isipin yung 144,000 na ito. Kasi kung kunyari, naman tayo dito, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18. So, kung pagka tayo lang din dito, so ito ba sabihin, pasok tayo dun sa 144,000. Paano yung mga nasa labas? Which is why, may mga simbahan, actually, na i-emphasize na pag Sunday kailangan. Kasi pag dumating ang Panginoon, tapos wala ka doon sa atin, hindi ka magkapilin sa 144,000. Diba? Pero, yung 144,000 na yan, ay kailangan tingnan natin siya sa context sa susunod na part ng verse. Sinabi na sa verse 9, after this I looked, and behold, a great multitude that one. So, ibig sabihin, hindi lang po 144,000 yung sa mga later chapters, especially dito sa chapter 14, verse 1, makikita natin na so 144,000 is actually a chosen army. Pinili sila ng Panginoon mula doon sa 12 tribes nito. Actually, itong 12 tribes nito, meron pang konting issues dyan na hindi na natin siguro sa pagbalik natin po sa regular na video, titignan natin kung ano yung mga issues nito dito sa tribes. Na this 144,000 ito is a specially selected army na kasama po ng the Lamb, Jesus Christ. Behold, on Mount Zion stood the Lamb with 144,000 who had his name and his father's name written on their forehead. Anong significance sila? Sabi sa chapter 14, verse 4, part C, these have been redeemed from mankind as first fruits for God and the Lamb. Sorry to burst the bubble. Sinabi din dito actually
dito pag binabasa ko din. Sabi yung verse 13, chapter 7. Then one of the elders addressed me saying, who are these clothed in white robes? And from where have they come? Tapos sabi ni John, I said to him, sir, ito nakakaalam. Malay ko ba? Ba't ako tinatanong ko? Diba? Tapos yung elder, galing yan doon sa Great Tribulation. So itong 144,000 plus the great multitude behind them, malalaman po natin or importante yung tandaan po natin na ito yung mga taong galing sa patuloy mahihirap. Tribulation. Okay? Kasi, punta natin yun later. Kasi yun nga eh. Ito yung karaniwang issue na kailangan kasama ka dun sa 100,000. Meron akong isang encounter noon na nag-share sa akin ng gospel. Ganyan. Nag-iigib ako ng tubig. So, medyo high school yata. Tapos sinabi niya ako, share niya ako ng tubig. Tapos sinabi niya, kailangan na ako bilang padulong na ano kayo so na hindi ka sabi. Ano ang inaasahan ng hindi ka masagot. Basta pinipilit nila na kailangan makasama ka doon sa 144,000. At yung 144,000 daw yun ay hindi na sila makakaranas. Well, may sense yung ano yun, pero meron din kulang sa interpretation. Kasi we see here and we read here na yung 144,000 ay bunga ng matindi pa rin. So, ano po yung mga katotohanan na makikita po natin sa ating pong passage for this morning? Number one, tandaan po natin na ang Diyos lamang ang nagligtas. Ang Diyos lamang ang nagligtas at ang Holy Spirit yung tatak ng kaligtasan. Dito sa ating pong passage is significant word na seal. Ano ba yung sabihin ng seal? Yung image na ito is yung paglalagay ng isang tatak. Parang yung konteksto kasi natin, mayari, namimili ka, punta ka sa pwesto din, ay, pero walang karami sa inyo, diba? So, dun sa katabing pwesto, dilaan, hahanapin mo, karne, yung may tatak, may tatak ng NMIC, ng National Inspection Service, NMIS, kailangan may tatak na kulay purple. Ayun, so, yung tatak na yun ay ensure na na-inspect yung bagong nilon, na-inspect yung karne. At ito ay yung malinis, fit for consumption. Dito, sa context po na ito, yung tatak na sinasabi ay pagkataglay ng tatak ng kaligtasan na ibigay ng Diyos sa lahat ng naniniwala at sumusunod ni Christ. In the Old Testament, yung pagkakaroon ng tatak means na ikaw ay pinili ng Diyos for this specific purpose. Even sa Exodus 28:36, you shall make a plate of pure gold, engrave on it like the engraving of a signet, holy to the Lord. Ito ay isang maliit na plate ito na inilalagay sa loob ng high priest. Bago siya pumasok dun sa loob ng temple or tabernacle, meron siya dapat nakalagay dito na hindi para, ay nakalimutan ko. Paano ko nakalimutan ito ng high priest? Mamamatay ba siya? Yes, pwede siyang mamatay. Dahil specific yung instructions ng Panginoon na kailangan suotin. Hindi para makalimutan ng Panginoon, ay, hindi ka pala, di ba? Hindi ka, ay, pakailan lang. Hindi dahil sa makakalimutan. But it is to remind the wearer na ako ay pinili ng Panginoon para sa langit ng buong bansa at dulog yung kasalanan ng buong bansa. Sa Ezekiel, chapter 9, verse 4, sabi dito, and the Lord said to him, pass through the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed. So, bago ililisak ng Panginoon yung judgment niya sa Jerusalem,
sabi niya sa anghel, kausap niya, markahan mo yung lahat ng tao na tumatangis dahil sa kasamaan na nangyayari sa loob ng Jerusalem. And yung mark na sinasabi dito sa Old Testament is the Hebrew letter tau, which is the form of a letter. So kapag meron yung, kung sino tao yun, meron siyang marka dito sa X. Okay. Yung X na yun is a foreshadowing of the cross. The mark of the cross, which is, sa konteksto natin ng ngayon, refers to Jesus Christ. So yung mark na ito is a saving mark. It saves the wearer from judgment. It saves the wearer, and it reminds the wearer that you are chosen for a specific purpose. You are holy to the Lord. Itong mark na ito is actually, malalaman natin sa mga susunod chapters. It is the antithesis or kabaliktaran ng mark of the beast. Yung 666 na alam na natin. So, when you have the mark, which is the mark of the Holy Spirit, sabi din sa Ephesians 1:13, when you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, you are sealed with the promise of the Holy Spirit. Ikaw ay tinatahan. Ibig sabihin, di ka lidat ka. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay fit to serve para sa Panginoon. Just a review, paano ba tayo nasa-save? Sa nakagista natin na religion, tinuturo sa atin na dapat na makumpleto mo yung sacrament. Which is impossible. Kasi merong sacrament of marriage, tapos merong sacrament of celibacy. So, paano mo makukumpleto yun? Diba? Paano mo makukumpleto yung seven sacraments? Paano ba yung dalawa? Nagkukontrast yung dalawang sacraments sa isa't isa. So, at most, makakakumpleto ko man, anin lang kung makukuha ko. Diba? Dapat mabaptize ka habang bata ka, para matanggal daw yung original sin. Dapat maging mabait ng tao. Pero, we know that in hell, there are a lot of good people. There are a lot of good people in hell. You can be a good person and still end up in hell. Kasi kung pwede naman pala mabait, bakit pa kailangan mo mabait? Kailangan natin tandaan na matay si Kristo para i-reconcile tayo kung dito sa taas. Sinabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Kasi nahiwalay tayo mula sa presensya ng Diyos dahil sa pagsuway ng unang tao sa atin. Consequence ng kasalanan ito is eternal separation from God. Para maligtas tayo mula sa consequence nito, kailangan natin maniwala. Hindi lang naniniwala ng kundi, in the same way na naniniwala ka na si LeBron James, yung pinakamagaling na basketball player sa diba? Tapos naniniwala din ako ni Jesus. Anong nilalaman ka, diba? Anong difference? When we say that we believe in Jesus, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Kinikilala natin siya bilang pastor. Meron tayong commitment na sundin yung mga katuwa niya. So yung tatak na meron tayo sa the seal of salvation, the seal of the promise of the Spirit. Having the mark means that you are safe from God's judgment. At ano yung judgment na yun? Ang kita natin sa masusunod ng chapters of Revelation. And when we get to those chapters, kailangan natin tandaan na ikaw ay naniniwala kay Kristo. Kaya ikaw ay sumusunod sa Kanya. Hindi mo kailangan maranasan yung mga bagay niya. You're already saved from that judgment. Pero, bakit isinulat ni John itong mga pangyayari ito? Because it is a warning. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa Panginoon, ganito yung magiging kasasabihin. So, ano yung ibig sabihin ko ito for us? Dahil ang Diyos ang nagliligtas, huwag natin ipagpalit. Wala tayong karapatan na ipagdamot yung salvation na meron tayong kay Kristo sa iba, sa mga buhay ng mga tao sa buhay na, sa paligid na rin. Basta namin sa verse 9, a great multitude that no one could number, of every nation, every tribe, people, language, standing before the throne, before the Lamb.
So itong lahat ng ito yung vision, ito yung nais na gusto mangyari ng Panginoon. Na ang lahat ng mga tao na ligtas, na ang lahat ay tutulog sa Kanya at sasamba sa Kanya. Kasi maraming mga Kristiyano na matapos na malaman nila, Diyos na pala ng kasi hindi mo na kailangan mag-share. Pag yung ating pong attitude, we are actually missing the point. So kung kunyari, ikaw, ayun, katulad nung nakaraang pandemic, nung sinabi na, oh, meron din vaccine para para hindi ka magkasakit. Pag pumunta ka man ng sakit, mabawasan yung effects. And, ewan ko kung naranasan niyo yung Delta, yung pinaka-bigat na variation ng COVID. It was hard for us. Up to now, may mga times na nawawala ka ng pag-asa or nakakawal ka ng mga bagay na wala naman sa nakakawal ka ng umigosy. Pero in close na after effects pa din ng pagkakasakit. Pero nung time na yun, diba, pagka sinabi na, oh, meron din yung vaccine dito, punta ka dito. Diba, sinishare natin. Kasi nalalaman natin, okay, punta kami sa ganito. Pumila kami ng 3 oras tapos pagdating ko. Hindi, punta ka dito sa ganito. Pagdating, careful pa. Mas sinishare natin yung mga ganitong vaccine. Kasi you know that it's benefit. Diba? So, ganun din po sa ating mga kaligtasan. Kailangan i-share natin kasi we know that knowing Christ will benefit the people around us. Sabi ni Paul sa Romans 10, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then do they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in God's salvation? Paano nila malalaman kung hindi mo nila? Kung hindi tuturing mo sa sarili mong tagasunod ni Kristo, dapat pinapahagi mo siya sa iyo. Sa pamilya mo, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, kung saan ka man bahagi. Hindi mo trabaho, ligtas sila. Yun yung natin, especially kapag lumaki ka from traditional na kailangan at the end of yung pag-share mo sa kanya, pray siya, hindi mo kaya kwento mo sa kanya, isang buhay mo si Jesus para makita niya at manibala siya na buhay na talaga siya. Parang, ayun, nangyari. Nakatikim ka ng masarap na barbecue mo, Ate Gemma. Pagka nakatikim ka ng masarap na barbecue, anong gagawin mo? Saluhin mo lang. Ay, hindi ko sasabihin na masarap na barbecue to. Para ako lang yung makakatikim, hindi ko sasabihin mo sa iba. Share, kung kayo na dati, masarap yung pagkain. Sarap yung tindan ng barbecue. Or, meron kang na-encounter sa bowl, diba? Nag-uulan na yun, pero isang pumak lang ngayon, isang balyaw lang, tapos hindi na ito. Sasarilitin mo ba? I-share mo yan sa ibang mga na kailangan. Patotohanan mo, pinapatotohanan mo kung gano'n ka-beneficial ng experience. And it's the same also with the work. Hindi kailangan maging isang pastor. Hindi kailangan maging mag-graduate ka ng SC para matuto ka na mag-share ng gospel. Kung paano naging totoo si Kristo sa iyo, pinakamatindi mong pagsuko. Doon sa time na feeling mo wala kang kasama, wala kang kasama. That is enough testimony. Para ipakita ng totoo Diyos sa atin. Ang mahalaga, supportahan natin yung mga Diyos natin sa ating mga salita. Kasi hindi yung magpapatunay at taglay natin yung tatak na pagkasa ng Diyos. Next po. Tandaan po natin na sure yung kaligtasan natin kay Kristo because He alone has the authority na ipatupad po ito. Hindi lang ang Diyos yung author or may akda ng ating kaligtasan. Siya rin yung nagpapatupad ito. And this is one thing that we have been emphasizing po sa mga previous po natin na pag-aaral. Grabe dito, diba?
of all kinds of peoples and languages standing before the throne. Tapos, isigaw sila, verse 10, crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne. Ano ba yung ibig sabihin kapag binabalik ang throne sa Bible? The throne is a symbol of authority. Diba? Kung nanonood kayo ng Game of Thrones, pinag-aagawan nila yung the Iron Throne, di ba? Pinag-aagawan nila yung throne yun kasi gusto nila lang makuha yung right para para pangunahan ng Westeros. Para i-conquer, para i-enforce ang kanilang will sa buong country nila. It's the same also with God who sits on the throne. When we say that God sits on the throne, hindi dahil sa pagod siya. Pero naalala ko na may nagtanong kay brother, sinabi, may puwet ba ang Diyos? So sabi naman ni brother nito, basa, yan. Anong nakalagay dyan? Actually, itong verse na ito, sinabi doon, salvation belongs to our God who sits on the throne. Therefore, may puwet ang Diyos. Bakit yun yung nakuha mong mensahe? Diba? Importante ba na may puwet ang Diyos? Diba? Ang importante, ang point ng verse nito is that God sits on the throne, He has authority. Yung pagsigaw ng milyon-milyon mga tao dito, hindi sila sumisigaw dahil ng tao. Sumisigaw sila dahil sa pasasalamat, sa pagliligtas ng Diyos sa mundo. Dahil kinikilala nila that God has the authority to enforce their salvation. Remember yung significance sa 144,000? Kanina, sa kanina, 144,000, whether it's an actual number. Sinabi naman dito, narinig ni John. Narinig niya kung ano yung exact number. But it could be a symbolic number. Symbolic of a very large number. Kasi, bakit sa dami ng tao, sa buong mundo, sa buong history, bakit 144,000 lang? Bakit favorite na sila ng mga people? Sobrang bait ba nila na kailangan sila ng ano? Hindi. The significance of the number, which is 12,000 for each of the 12 tribes, is emphasized that God has authority. He alone has authority and He alone is sovereign kung sino silang maligtas. And there is a certain order to that. 12,000, 12 tribes. There is a certain authority to that. So yung katotohanan nito is dapat mag-pay sa atin ng assurance na Pastor, na-baptize na po ako. Pero sometimes, I feel na hindi ako safe. Balikan natin ito, kung ano ito. Sino ba yung nagiging sa atin? Sino ba yung authority para nagiging sa atin? You see here in Revelation, God has the authority. Ano yung ibig sabihin natin? Or ano yung ibig sabihin ng passage nito para natin? Ang response natin na God has the authority to save us. Yung response natin is yung pagliligtas sa dapat buong-buong yung ating mong pagsama-sama niya. The verses 11 to 12, it fell on their faces before the throne, worship God, saying, sevenfold blessing of blessing, glory and wisdom, thanksgiving, honor, power, and might be to our God forever. Tandaan po natin again, na ang pagsamba, hindi lang siya limited to Sundays. Importante na tayo po yung people on Sunday, every Sunday. Or kung kailan po, mga araw na tinakdak po na tayo kayo. Kaya katulad yan, sambang gawin. Pero ang pagsamba, hindi lang tuwing Sunday, kundi bawat sandali. Sinabi ni Paul sa Romans 12, verses 1 to 2, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. So yung pagsamba, hindi lang yung umawag ka dito, hindi lang yung nag-pray ka, hindi lang yung nagbabasa. But yung bawat sandali po na do not be conformed to this world. Yung pagbabago na ating puso, pagbabago na ating buhay, na ating buong kaisipan. That is what it means to worship God. Sa Old Testament, it's actually a bit simpler.
Simpler, pero actually mabigat pa rin. Sabi sa Micah chapter 6, verse 8, He has told you, O man, what is good and what is the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. Yung previous na verse pa niya, sa verse 7, sinabi niya, aanhin ng Panginoon kung nag-donate ka ng balde-balde mo ulit sa church. Aanhin ng Panginoon kung nag-donate ka ng kilo-kilo, toneto-nilagang beef, premium beef, wagyu beef, pang, donate mo sa church. Kahit yung alay mo yung pangalan ng mga anak sa Panginoon, kung hindi mo pinapractice ito, justice, kindness, humility, sa harap ng Panginoon, useless ang lahat. Kung ang buhay natin hindi consistent sa nais ng Diyos. Diba? So yung pagsamba ng angels and elders dito, hindi ito pagsamba ng napilitan lang kasi wala sila. Yun nga yung experience natin sa dati natin unit para dadating towards the end of the Mass. Ganyan. 5 minutes na lang. Tapos makatapa ka lang sa Amen, Amen, Amen. Uwi na. O, samba ka na ba? O, ganun lang ba ang pagsamba? Hindi. Diba? Hindi ganun ang pagsamba. Ito ay pagsamba ng pagkilala na hindi tayo worthy. We are not worthy. Pero niligtas tayo ng mga. Kaya, in response, ito yung request ng katalan, Lord, I offer my life. Everything I will do, you said, for your glory. Ito ay pagsamba ng pagmamahal at yung pagsamba ng pinagkabal ka, pinalayan. So how do we natin na yung response natin? Hindi lang ito obligasyon. Hindi tayo nagpipilitan every Sunday. Hindi tayo nagpapasalamat sa kaligtasan na hindi kailanman mawawala sa atin. Pangatlo katotohanan ito. Siguradong sure, hindi lang sure, diba? Hindi lang sure na sure, kung siguradong sure, kaligtasan natin dito, umaan-umaan ang kamatayan. Sabi namin ko na po ito kanina about saan ba nang galing yung 144,000 in great multitude? Sinabi dito, these are the ones coming out of the great tribulation. And as a review, ano ba yung ibig sabihin ng tribulation? Tribulation means that there's intense pressure coming from outside. Sobrang intense na pressure nito, posibleng bumitaw ka sa Panginoon. Parang inisip mo, hindi ko nang gagawin yan. Remember si Peter? Peter, sinabi niya, ay Lord, hindi ka nakakalimutan. Pero nung tinanong siya, babae lang, batang babae lang, di ba kasama ka? Kapalag ba si Jesus? Nakita ko ato sa ano yun? Sa TikTok ni Jesus na natin ka. Yo! Parang sinabi niya, wala kang ebidensya. Sinasabi niya na, wala kang ebidensya. Simpleng bagay, pero bumigay si Peter 3 times pa. It could happen to Peter, it can happen to us. Diba? Pero, ito po yung tandaan po natin. Ang pangako ng Panginoon na ang great tribulation here means that we are exempt from the judgment in 7 bowls, in 7 trumpets. So kahit na maranasan po ng buong mundo yung mga kahihilig na pangyayari, mga earthquake, mga ganyan, maliligtas po tayo mula sa ganyan. So, pwede ba sabihin ba na hindi ka mamamatay? Pwede kang mamatay, but still you will end up with Jesus. Okay? Ang pinaka-closest na parallel dito, kung naalala ko din yung kwento doon sa 10 days, yung mga Israelita, tapos yung mga Egyptians, dinansak na kami na doon sa 10 salot. Naging dugo yung tubig, naglabasan yung pangalakas ng ganyan. Pero kung saan na yung mga Israelita, wala nangyayari sa kanila. Safe sila. Parang ganun. Parang ganun po ang pinapangako sa atin. That we are safe from that judgment. However, yung tribulation dito, magagaling mula sa mga naniniwala sa
Panginoon. And they will force us, they will pressure us to deny who Jesus is. And ang tratado natin dito, pag-haawa ka ng Panginoon, kapag ikaw ay taglay mo yung tatak, ano man yung mangyayari sa iyo sa tribulation? As long as wag natin i-deny sino ang ako. Kasi, ay, no, i-deny ko lang siya, pero sa totoo naman yung gusto ko. Tandaan mo natin na out of the heart, the mouth speaks. So, hindi applicable yung i-deny ko lang siya sa harap ng mga Kristo. Kailangan patutuhanan natin sa time comes na pinagbawal ang mga ganito pagkikot sa atin. Tapos kailangan sa kanilang sino man tao o sa dumating sana yung point na yun. Sana we are ready to stand up for us. Even if it means losing our lives. Hindi ko po sinasabi na magpakamatay tayo ng but do everything that we can para panghawakan po natin na si Jesus Christ po ang totoo. Sinabi ang pangako sa atin dito ng Panginoon sa Romans 8. I am sure that neither death nor life, nor angels, rulers, nor things present, things powers, height nor depth, or anything else in all creation would be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Ito po yung promise ko. Ano man ang mangyari, hawak po tayo. Sometimes, tayo yung bumibitaw sa Kanya, makakalimutan natin siya. Pero hawak po tayo. So, ibig ba sabihin, pwede na ako, hindi na ako mag-energy. Hindi. Hindi sinasabi dito na maging reckless tayo. Hindi rin ibig sabihin na gagawin na natin lahat ng gusto natin. Sabi nga na, enjoy our life. Ng ating kaligtasan ni Cristo gives us freedom and it also gives us protection para magpatuloy tayo sa sumasamba sa Diyos. So, ano ba po yung dadaanan natin? Maniwala kang hindi ka pababayaan. Dahil sure ang future mo. We get to the point na minsan question natin, kasi talaga, bakit ganito yung mga pangyayari sa buhay? Bakit kahit na gusto kong pagbabago sa ugali ko, bakit ganito pa rin? Bakit nakakasakit pa din ako? Bakit nasaktan ko na naman yung kapatid ko? Lord, bakit parang wala na nagmamahal sa akin? Bakit parang hindi mo naman? These are valid questions. But this does not mean na nagbabago ang character. Sinabi niya, hindi tayo pag-uwan or pababayaan. Sinabi niya sa ano, in verse 5, keep your life free from the love of money, content of the house. Or he has said, I will never leave you or forsake. More than our feelings, we can be sure na totoo ang Diyos. Papanghawakan natin ng kanya. Dumadating sa buhay ng Krisyano na tayo mapagod. Kakaroon tayo ng doubts, kakaroon tayo ng questions, pero makakaasa tayo sa Diyos. Hindi tayo. Ang buhay natin ay Kristo, hindi mo madali. At hindi na what we were. Ang pangako ng Panginoon, they shall hunger no more. They thirst anymore. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd. And God will wipe away every tear from their eyes. Papahirin ng Panginoon at dahil meron po tayong pahinga sa kanyang opposition. So, tandaan po natin, especially dito po sa chapter 7, which is an interlude, bago bumagsak yung susunod na round ng mga pag-uhusga sa chapter 8. Isinulat ang Revelation for the believers to remind them na meron po pag-asa sa gitna ng persecution, sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng mga doubts natin, ang question natin. More than the image na mag-focus po tayo sa corner stage. Kabutihan,
kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang pong pagliligtas. And in the midst of our struggles, we can take comfort in the fact that God is for us. Ang Diyos po ay para sa atin. He has made our calling and our salvation. Pinangako niya na hindi tayo iwan, makakaasa tayo na pagpaparin niya. Ito po yung ating mga points po for this morning. Mga katapanganan po na yung ating pong pinag-aralan po today. Tandaan natin ang Diyos sa mga nililigtas. Yung Holy Spirit, yung tatak na kaligtasan sa ating buhay, huwag natin po ipagdamo. Isa sa iba. Yung kaligtasan na meron tayo kay Cristo, it is sure. Hindi siya nagbabago. Eh, paano po si Cristo ganyan? Hindi siya nag-church. Hindi natin alam kung ano ginagawa ng Panginoon. But yung salvation ng Panginoon is sure. Kung tinawag siya ng Panginoon, siya ay babalik. We can be sure na sigurado yung kaligtasan natin dahil si Cristo may authority. He has been given all authority in heaven and earth. Kaya dapat ang tugon natin sa pagligtas si Cristo, buong pagsambas. Makakasiguro tayo na ang kaligtasan natin ni Cristo ay sure dahil kahit dumaan man tayo sa kamatayan. So ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi pa lang ako babayan. Remember, we have a part in making the vision, the multitude na sasamba sa Panginoon. Hindi mapila, di ba? Bawat isa sa atin, meron po tayong part in making them happen. So huwag tayong mahinayang na ibahagi at panalangin ng kaligtasan ng Panginoon. Ibahagi natin yung tungkol kay Cristo, tumasa tayo ng kilos sa Holy Spirit sa buhay nila para makilala natin nila si Jesus ang ating pong laki ng kalabaligtas. So tandaan mo natin, our salvation is sure. Sometimes we have questions, sometimes we have doubts. Pero ang pagligtas sa Panginoon, at ito ay dapat ang magbigay sa atin ng peace, magbigay sa atin ng joy sa bawat araw na magsunod pagsamba kay Jesus. Ano man yung mangyari, o yung kinakaharap po natin ngayon, masap po tayo na hindi tayo mababayaan ng Kristo. Kasi siniguro niya yung kaso natin, and He will supply all our needs. Tayo pa lang.